Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome back po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Presidential Advisor for Poverty Alleviation at meron po siyang parang TV show o radio show diyan po sa PTV, no. Ang ganda po yun. Walang iba kundi si Secretary Larry Gadon. Hindi pa rin yata ito natanggal as Poverty Alleviation Secretary. Na-retain po yata siya. Kasi meron po siyang tawag sa mga defenders ng mga dutae. Ay mali, ng mga duwag. Ay mali pala. Ng pamilya Mandarambong. Ay mali. Pamilya Budol? Mali. Pamilya Duterte. Ha? Lalong-lalo na sa inyong tokmol na pusit Sara Duterte. May tawag po si Gadon. Okay? Ganon din po ang dating magiting na OWA administrator, no, na ating hinangaan dahil napakagaling naman, mukhang makakasuhan po ng plunder. Ito, pag nakasuhan ito ng plunder, wala yatang bail ang plunder. Nako. Fallen from grace po itong ating hinangaang si OWA Administrator o former OWA Administrator Alner Ignacio. Sayang mga kababayan, napakagaling pa man din. Hopefully madepensahan mo yan, no? Former OWA Administrator Arnel Ignacio. Ako po nanghihinayang talaga, no? Sayang naman, pero iris wariris, no? Sana madepensahan mo yan, no? Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin si Attorney Secretary Lara Gadon ng Poverty ano yun? Papa Gadon nakalimutan ko na. No, si Papa Gadon na lang mga kababayan. So eto po sa politiko. Larry Gadon, blast stupid, quote and quote, defenders of Sara Duterte. Ninanakawan na, kumakampi pa. Ayan po talaga yung mga talagang matatawag mong stupidyante. Ito yung mga martir, no? Puro all hail Duterte. Kumain ka ng tae, all hail Duterte. Ilang kilo po ang kakainin kong tae ninyo. Ganon. Halikan mo ang aking tumbong. Sige po, okay po. Ha? Hugasan mo ang aking pokengkeng. Okay po. Ganon po. Lumuhod-luhod ka dyan. Sambahin mo ako. Yun po, gagawin po ng mga dutae ang mga yan, no? Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon lambasted those who are defending tokmol Sara Pusit Duterte from facing accountability over the utilization of 612.5 million confidential fund. Quote, asong ulul daw kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official asong ulil, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninakawan na at wala pa ring kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay asong mga tanga at bobo. Binabasa ko lang, I'm just reading it YouTube. Okay, the quote of Papa Larry Gadon. Okay? So, mga asong mga tanga at bobo equals stupid. Okay? Saan napunta yung confidential fund na winaldas ni Sara, di ba? Hindi niya may paliwanag sa hearing sa Kongreso kung saan napunta ng talagang katotohanan ang pondo na ito. 612.5 million, daan-daang milyon na confidential funds na pati si Mary Grace Piatos at si Chel Jokno ay mayroong pangalan na tumatanggap at mayroong pang mga more or less 800 na mga pangalan na mga peke na mga walang birth certificate na inisyu ng Philippine Statistics Authority. Aside from the questionable use of confidential funds, Gadon also cited other lamentable actions committed by Duterte. Correct. Quote, at hindi lang yan. Saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na kinakampihan nyo pa at magpapahukay sa libingan ng mga bayani
sa late President Marcos Sr. at pagpapatay kay BBM, Lisa at Martin, at pagmumura ng PI sa mga ito ay pinagtatanggol nyo pa. Correct. Kasi nga, birds of the same feather. Kayo ang aso ulol na hindi lang mga bobo, mga tanga, mga estupido. Saksakan kayo ng bobo. Ang hinahanap ko ay public accountability for public trust, kaya kayo naman kampi lang ng kampi sa mga tanga, mga bobo kayo. The presidential advisor also lambasted Attorney Topacio for filing a contempt against him. O yan. Yan. O, wag na dito kay Topacio, iba na yan. So ang tawag niya sa mga kumakampi pa at pinagtatanggol ang inyong tokmol, Sara Pusit Duterte na magnanakaw, mamamatay tao at baliw. O sabi po yan, certified baliw po, sabi ni Ramon Tulfo. Ha? Hindi po yun si Rapi or si Erwin, ha? Ramon Tulfo. Sa mga nagdidepensa pa at kumukutya sa aming mga naghahanap ng accountability, hindi lang si Papa Gadon, pati ako po. Ipaliwanag niya. Hindi niya mapaliwanag eh. Panay evade eh. Panay deflection, panay takas eh. Diba? So okay lang? Tatawagin nyo kaming mga asong ulol. Eh ano kayo? Sabi ni Gadon. Mga tanga, mga bobo, mga estupido. Bakit? Kasi pare-pareho lang kayo ng ugali. Kinakampihan nyo yung mga gumagawa ng mali. Eh ano kayo? Diba? So, mas love na love nyo ang gumagawa ng mali. Paano pag halimbawa lang anak ninyo gumawa ng mali, pagtatanggol nyo pa, alam nyo namang mali yung ginawa niya, nangupit sa inyo, nagnakaw sa inyo, pagtatanggol mo, okay lang anak ha, okay lang magnakaw at mangupit, wag mo nang ipaliwanag. Nagsisinungaling ang anak ninyo, saan ka galing? Ganito lang po. Eh alam mo naman saan galing ang anak mo, di ba? O, pagtatanggol mo, hahayaan mo, di ba? Anong klaseng mga magulang at tao kayo? Hindi niya mapaliwanag saan niya pinunta ang pondo. Puro peke, puro ghost. Ha, pati sa mga DepEd, mga ghost students. How many millions of pesos ang nalustay? Yun na lang pong 15 million. O, magkano ba yun yung sinasabi nila na ibinigay niya daw po sa AFP para sa seminar ng mga kabataan? Wala naman pala. Ayun ang sinabi nung general na isa sa mga nag-organize ng event na yon. Nang hingi lang sila ng certification tapos ginamit na. Inamin po yan ng spokesperson na ngayon na si Michael Powa. O, ano, kayong mga defenders niyan, hindi ba kayo nalulungkot? Na patuloy yung dinebedpensahan ang hindi marunong magpaliwanag? Tapos sabi niya, sasagutin ko yan sa tamang forum. O ano ang tamang forum ngayon? Sa korte. Eh ano yung impeachment court? Di ba korte yon? Tapos sabi niya pag hindi daw natuloy ang impeachment, eh sasabihin niya sa publiko. O sabihin mo na ngayon sa publiko, paliwanag mo. Gagawin niya ba? Eh hindi niya gagawin yan. Sinungaling yan eh. Duwagers yan eh. Di ba? Kapatid niya na nga lang, urong titi sa boxing match. O di ba? Kaya tama po si Gadon. Aayunan ko po dito si Papa Gadon na ano, mga bobo, tanga at stupido ang mga defenders ni Sara Duterte. Ninakawan na kayo, ha? Dumedepensa pa kayo. Ayun, ninakawan na kayo, kumakampi pa kayo. Sige, kaya nga mga tanga yan. Kulto, ha? Kumain ka ng tae ka. Opo, kain po kami. Mga robot po yung mga animal na yan. O next, mga kababayan, dito naman tayo sa beleaguered, very troubled na former OWA Administrator Arnel Ignacio. Sayang po ang kagalingan nito, no? Ako po, sinubaybayan ko to si Arnel Ignacio dahil napakagaling po niyan, lalo na pag tumatawag sa kanya si Rapi Tulfo, sunsasyon ni Rapi Tulfo, agad-agadan action niya, pupuntahan niya pati yung mga agency, no, mga recruitment na hindi inaasikaso yung kanilang mga kliyente na mga OFW. Talagang pinupuntahan niya, masipag po eh. Pero nakakitaan ng butas eh, no? Ito po oh, sa GMA News. DMW files plunder
o nag-file na po ng plunder laban kay OWA administrator o OWA chief, no? Nakakaawa po ito. At sa 8 pa nakasamahan niya overland deal. Yan. Ito po yung anomalya na usapan, no, natagpuan ng DMW. The DMW filed plunder and graft charges against former Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio and 8 others over the controversial 1.4 billion land acquisition deal. No, billion na naman ang usapan. Kailan kaya pwedeng i-hearing si Escudero? Kailan kaya pwedeng i-hearing yung mga ilang mambabatas dyan? Akala nyo si Escudero lang, ha? Oh. Filed before the Office of Ombudsman, the complaint also accused Ignacio, his 2 former deputies at OWA, and 6 individuals who belong to the seller group of malversation of public funds. The DMV said the complaint stemmed from the purchase of 1.5 hectare property near Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 in September 2024, on which a halfway house for the returning OFWs will be constructed. Para daw po sa kapakanan ng mga OFW yung bumabalik na siguro malayo pa yung biyahe sa kanilang probinsya, doon muna sila. O di kaya sa mga yung ni-repatriate, safe, halfway house. However, the DMW said that the property close proximity to the airport runway made it unsuitable for development. Ay, mukhang ano nga yun, hindi ba napag-aralan mabuti ito ni Arnel Ignacio? The DMW added that OWA's board of directors was not consulted and did not authorize the contract to sell, the deed of sale, and the supplemental agreement in connection with the purchase of the property. Vouchers and checks were also signed prior to the deed of sale. Ayun po ang sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak. However, ito po ay pinapabulaanan ni Mr. Arnel Ignacio. He denied in May that the land sale was anomalous and that he profited from it. So ito po, magkakaalaman ito. Kung makikitaan ito ng ombudsman ng probable cause, pwede po itong i-direct. Pwede po itong i-direct. O kaya, ombudsman na ang bahalang magdesisyon kasi may mga ganun pong desisyon ng ombudsman eh. No, may pinakukulong eh. Pero kung gugustuhin pa ng ombudsman na darating ito sa korte, pwede niyang i-repair sa korte para mag-trial, no? Ang laki nito mga kababayan, plunder eh, saka graft and corruption. Ilang taon kung mag-guilty dito si Arnel Ignacio at yung 8 pa, ilang taon ang isi-serve niya sa kulungan, mga kababayan. Wala, tingnan nyo walang ano dito. Walang kakampi-kakampi dito ng Pangulo. I remember, sinabi noon ni Pangulong Marcos kay yung sumalangit na wang kaluluwa, yung dating DMW Secretary, yung babae, si Toots Ople. At nandun din si Arnel Ignacio, alagaan nyo ang mga pamilya ng OFW dahil wala sila sa bansa. Ang nangyari, ginampanan nila yan, lalo na si Arnel Ignacio, lalo na kung may mga distress OFW. Pinupuntahan niya. Kung may mga pagkakamali, pagkukulang ang mga recruitment agencies, pinupuntahan niya, kinakastigo niya. Lipad siya ng lipad kung saan, pero ito nagkamali siya. Bakit, Arnel Ignacio? Bakit? Totoo bang nag-profit ka? Pero sabi mo hindi. So mapapatunayan po, mga kababayan. Hopefully lalabas ang totoong resulta diyan no? Para naman po magkaalaman. 1.42 billion, no, Arnel Ignacio. Sayang, no? Sayang ang magiging credibility pag ito ay ikaw nakitang guilty. Nako, nakakawala ng respeto. Taas pa man din ng respeto ko diyan, mga kababayan, no? Pero ayun po, naninindigan po ang DMW sa katauhan ni Secretary Hans Kakdak na ito po ay isang anomalous plunder and graft and corruption. Bakit kasi pinagpipilitan no? Ba't mo pa pinagpilitan? Pero give him the benefit of the doubt. Innocent until proven guilty. In the court of law, ngayon nasa ombudsman pa.
bahala na po ang ombudsman niya. Bago na po ang ating ombudsman, may acting ombudsman po, babae po. Okay, hindi pa nakakapamili ang ating Pangulo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.